Gawin na rin dito ang paglalagay ng ating window. Anong pangalan at anong kaso? Yan, ang daming halaman. Anong MGR? NBI. Check tayo dito ng halaman. Anong halaman to, ma'am? Ito daw guys, medyo off daw yung WPC. Hi mga saswang! Welcome back to my channel! So yun mga saswang, today is another day and another video! And ayan, kasama natin ang mga parental guidance. Wow, taray! Ayun si Mama Vicky and Papa Raul. Saan tayo pupunta karon? Punta kami sa... Ano yun? NBI. Dahil... Taka sa MDI kasi puro palpak yung mga pinuntahan namin. Kuha kami ng postal ID, 1 month. Ay, di, pwede yun. Kasi kailangan kahit one week lang okay na. Tsaka wala na daw sa rush sa sa postal ID. Dito lang sa Kawit. Eh, baka sa iba baka pwede na. Gawin mo. Kukuha ng MBI. Dahil i-check kung meron kang Criminal case. Wala kong record. So, ayan, i-check namin kung may mga kaso ang aking mga magulang. Si mama kasi parang may sinakal na langgam eh. Yung customer sa bar. Hala, customer daw sa bar. Buyag. Charot lang. So, ayan ngayon mga seswang, bago tayo mag-update sa bahay, pupunta muna kami ng NBI kasi lalakarin namin tong mga ID nila kasi hindi na matapos-tapos. So, lalo yung kay Mama Vicky, parang ilang taon na niya kailangan. Kaya ngayon, ipupush na namin itong NBI. So, na si mo kahapon, nakapagbayad na, fill up na, and today is, na lang, parang show off na lang ba tawag doon? BI, ayan, pick upin na lang daw. So, titingnan natin kung matagal nga ba ang pagkuha ng NBI at kung anong iba pang mga kaganapan ang magaganap ngayon. Ayan, dahil sobrang daming problema ng Pilipinas, pati alam mo yung pagkuha mo ng ID dahil wala kang ID, hanapan ka pa ng ID. Oh my God, that is so invisible. Diba? So, kaya hello Pilipinas, galaw-galaw, gising na mo diha, ay sigig tulog sa kangkungan, chares. So, yun, nandito na kami sa NBI and for the releasing, dito na kami pumila kasi meron naman kaming dalang senior and ayan si Mama Vicky. Passport. Hiningan na siya ng IV. Wow, sana mag-get so. At ang senior IDs. Ayan. So si Papa, ano ipapasa mong ID? Wala kang ID? Nandyan sa'yo. Kasi muna kasi madami kami eh. Tinulungan na namin to sila para mabilis na lang. The picture na si Vicky. Okay. Anong pangalan at anong kaso? So ayun guys, tapos na kami ni Mama Vicky. August 13 ka pa daw. Hindi pwede na. Late na ako. Hindi ka na makakuha ng ayuda. 1 month ang i-release. 1 month i-release, baka maabutan ng 1 month na. Sino i-shoutout mo para bumili? Ngayon. So, ayun guys, August 13 pa babalik kay Mama Vicky. And sana mas mapaaga. Nasaan na yung papel mo? Wala pa. So, sila mo naman ang nando doon. Siguro may nakita, may kaso ka. Wala. Ganon siguro yan. 1 week na. 1 week lang naman. Oh. 2 weeks. Oh, 2 weeks. Wala na yun. Wala na yun. Kasi, wala ba kami doon sa... Tin ID pa. May tin ID ka pa. So, dalawa kasi guys, tin ID, in-applyan na namin. And may additional requirements na hinanap. And nagmakasakali kami sa NBI. So, tignan natin kung baka mas mapaaga. Sabihin natin kay Mayor. So, yan mga seswang, tapos na kami and sad to say, may hit po sila. Di ako masaya dahil 2 weeks, dapat 1 week lang. Espera sila ni Papa sa August 13 daw makukuha kasi nga i-verify pa dahil merong kapangalan. Ano masabi? May kapangalan kami kaso.
Nubuan ko sa kanila, ba't may pangalan? Iba naman apelyido eh. Malay ba nila kung nagpalit ka na ng pangalan? Maura. Ikaw naman sasabi mo. Sa akin wala yata kapangalan yun. Meron din talaga. Ngayon ko lang. Kaya matagal makuha. But anyway, okay na din yun at least, di ba, nakakuha na tayo and hindi naman sobrang tagal. O konting tiis lang ba? Hindi naman daw abot ng 1 year, 1 month lang. Ang problema, kailangan ko kasi within 1 week. Oh, hindi yan kaya yan. Mga ano lang yun. Sinacharot ka lang yun. So, ayan mga seswang. Tara na! So, ayan mga seswang. Tapos na kami sa ID. Ayan sa NBI. So, yun nga. May hit sila mama and papa. So, hindi namin agad makukuha. So, babalik daw kami ng August 13. Ayun, para ma-release na yung aming NBI na kinuha. So, ayun ngayon din mga seswang is aatak kami or didiretso kami ng silang para mag-check ng variegated talisay plant. Ayan, di ba? Kasi ang hirap mga sesong maghanap ng ganun, di ba? Sobrang mahal din, yung iba naman maliit, tapos grabe yung presyo. Kaya naman aatak kami ng silang Cavite dahil doon ay medyo maraming mga plants at saka baka makita tayo doon ng mga ng mga iba pang mga plants na pwede nating idagdag. So, kung wala, zombie na lang para plants versus zombie. Ganon. So, medyo malapit na rin naman kami mga sis. Then, i-update namin kayo pag andun na kami. Ipapakita namin kung ano yung mga halaman na available doon. Let's go! So, yun mga seswang, first stop. Pwede nakakita na kami dito. Ayun siya. Ang African talisay. Kaso malalaki na siya. Baka naman malaki din ang presyo niyan. Parang nag-aabang na sila, be. Parang ini-mini-mini mo dito. So tara na at umpisahan na nating mamili. So ayan, ang daming halaman. OMGR. So ayan, meron dito. Laki, ang cute niya mga sis. Anong halaman to, ma? Mga siswang, ang ganda niya. Kaso di pa namin na papa-approve sa aming landscaping. Pinapacheck pa kasi namin. And itong halaman na itong mga sesong parang San Francisco ang hula ko. Kasi parang yung elementary ako. Ito yung dinala ko, yung pinadala kami ng mga plants. Tapos, zombie. Charis. So yan, nandito kami sa silang. And dito kami nagtingin-tingin. Actually, magkakatabi to sila eh. Yun, si mama. Ano na yung mo? Napili mo? Ang mahal pala mga sis, 50 mil. Diyos ko po Lord Tabangi, anong meron kang halaman ka, bakit napakamahal mo? So meron din siyang isang version, itong maliit na kulay green. Ito mas mura, 500 lang. Ito 50 mil, totoo ba? Although meron naman sila dito mga maliliit mga sis. Ayan yung mga maliliit. So nag-check pa kami dito. So, ang dami nilang halaman. Ano to? Sampagita ba to? Wow! Check tayo dito ng halaman. Anong halaman to, ma? May ganyan ka ba dati? So, ang daming halaman. Tapos, meron din ganito parang mga puno-puno. Wow! Para tayo nasa Baguio. Sa Baguio baka mura. 50 mil. Anong meron ba sa halaman na yun? Parang sila po, vitamin, namatay. Wala. Sabi, meron din maliliit dito. Wow, ang ganda! Sobrang daming halaman. Meron pa dito sa loob, oh. Anong halaman to, ma? Alam mo yan? Bamboo? Hindi yata yung bamboo. And guys, under negotiation tayo dito sa variegated na na African talisay. Galing ba saan to? Africa? Bakit napakamahal naman itong halaman na to? Kasi parang nasa 6 feet siya, I think guys, 6 to 7 feet kasi yun yung nire-require sa amin para at least maganda siya dahil ito yung ilalagay sa junior gate. So don't worry guys kasi ito ay ilalagay sa potted kaya okay din siya. So sa mga nagtataka baka kasi gumapang daw sa ilalim ng mga I-beam sa bahay, hindi naman siya kasi nakapotted siya eh. 40K te? So good na yun. Ang laki ng ba? May 40K? Tapos mamatay. Huwag naman, oy. Dito naman tayo sa ating second stop.
Yan. So, nag-check na dito si Mama Vicky ng mga variegated. So, tara guys, kasi asan tayong mataas? So, ito ang... Oo nga, no? Mas maganda. Saan tayo mas maganda? Doon. Magkano to? 15, sir. 15. Bakit naglalagas niya? Taglagas na siya, no? Magbabago yan, sir, ng anyo. Magbabago na niya. Gusto, ano yung transformation yan, te? Parehas din, sir. Ayan na, sir. Oh. Okay. Ano siya? Baka ilipat na lalagyan Oo. lang. Okay. So, ito, 15,000, guys. Ang mahal. Sakit sa bulsa. Pero ito, te, parang mas maganda yung nandito, no? Ito nga maganda, oh. Magkano to, te? 15,000? Ang ganda yun din. Oo nga. Malaki na yan, ma'am. Layer siya. So, ito guys, ang isa pa. Isang variegated. Parang mas maganda yung bunga nito, te, no? Maano siya buka. 15,000 din siya, guys. Ito, sir, nagle-layer talaga. Taas yan. Nagli-layer talaga siya, no? Yan talagang tunay na nak. May anong sa palagay mo? Ito maganda oh. Ito. Kasi bukas siya Pero eh. ito nagle-layer yan. Oo nga, ito guys ay nabuka. Magkano last price niyan? So, Hanggang 12. hanggang 12,000. Picturean mo nga, min. Picturean muna namin, kuya, ha? Tapos send namin sa nagla-landscape. Mayroon din kami So yun dito guys, na mas kasi, mataas pa. Ilang feet? Kailangan ko kasi mga 6 to 7 feet sana eh. Ay kung 6 to 7 feet ito. At pag kasi yun, 7 to 8 feet na. Magkano yun? 25. 7 to 8 feet? May picture ka? Ayun, sir. Ando naman sa kabila. Ang dami yung planta ng garden ayun, nasa kabila. So yun guys, yung isa pa. Yan, so nasa tawid nila eh. Yes, sir. Comment down below kung nakikita nyo yan. Maganda sana kaya mataas. Pero maganda yun no? Kasi ganun siya ba? Ganun siya. So yun guys, this is the next day na naghanap tayo ng variegated African talisay. So actually inabot kami ng malakas na ulan nung naghahanap kami ng mga plants na pwede pang idagdag dito sa aming dream house. So actually marami kaming napuntahan na mga taniman or mga nagtitinda ng variegated African talisay. And iba-iba din talaga guys yung yung presyo niya, nakadepende sa layer and at the same time yung yung kulay, kasi actually dalawa din ata yung yung combination, minsan green lang or may green and white. Kumbaga yung parang sa loob green tapos white yung parang yung outer layer niya. So medyo mahal yung white, medyo may pagka white and then yung green is medyo mura-mura. So ang mas maganda kasi yung white and then green na combination. So ang ending ay nakapag-check kami guys, and then nagpahanap kami ng designated height lang na pwede dun sa junior gate namin, kasi nga baka pagka sobrang liit hindi siya makikita from the outside, and pag sobrang laki naman baka maging puno na talaga at gubat yung mangyayari dyan. So ayun, naghahanap kami ng at least 7 to 8 feet, parang ang laki na nga nun, 6, 7, 8 feet na mga na variegated African talisay. Kasi maganda dun siya sa may portion ng junior gate namin. So mamaya ipapakita ko sa inyo guys, kasi right now is ongoing na yung pagpipintura ng ating mga fence. So maganda na siya, naiba na siya, and na final na yung pinaka pintura ng aming mga fence. So ayun, variegated African talisay, tinanong ko kung bakit ba sobrang mahal niyan, aesthetic daw. Sabi ko kahit saan bansa parang hindi ko nakita, like Korea, Japan, wala akong nakitang ganyan. Pero kasi parang alam mo yung, ang dami rin nagsasabi na para siyang fortune plant din kasi, na alam mo yung parang nakasalo sa mga blessings, ganon. So, ganyan. Hinihintay na lang namin yung magiging stocks, kasi yung landscaping namin guys ay may dadalhin ding variegated African talisay. So, tignan natin kung okay na yon, ito na lang ang kukunin natin. Kung hindi, maghahanap pa rin tayo, kasi yung area na yun, yan talaga yung designated plant na pupwede. So hindi rin kasi siya pwede sa
yung anong tawag dito, yung money tree plant kasi nga naglalagas-lagas or natutuyo. So swak na swak talaga yung variegated African talisay dyan kasi yung tama ng araw sa morning ay sa harap talaga. So at least 6 to 8 hours lang naman daw ang kailangan nun kasi nga kailangan siya sa araw talaga. So ayun, anyway, tara na at magbigay ng quick update dito sa ating pinapagawang dream house. Let's go! So yun guys, finally dumating na rin pala yung variegated. So andito na rin pala sa site. Siguro iniwan nung nagla-landscape namin yung kanyang variegated plant para ma-check namin. So ito yan guys. Ang ganda rin oh. Wow. Nagpapamahal yan guys yung layer eh. 1, 2, 3, 4. So ganyan. Nakadepende din yung presyo ng variegated plants sa may layering niya. So, ang ganda rin nito oh. Kasi I think parang nasa 6 feet din to. Kasi ang plano namin dito guys ay hindi namin siya ilalagay sa may sa may lupa. So, ipapatid namin siya. Ang dami nagsasabi na baka pag hindi mo yan pinatid, gumapang yung mga ugat sa mismong pundasyon ng bahay. Kaya naman, we decided na ipatid na lang siya. Maghahanap na lang kami siguro ng malaki-laking pot and maganda-gandang pot para at least hindi siya sa lupa talaga ididirect. Yan, ang ganda oh. So ito guys ay possible pa lang din siya. And then ang estado nito ay I think parang naglalagas yung ibang mga niya. Mga ganyan oh. Kasi nakita natin dun sa Tagaytay talaga ang yabong niya no. Pero normal daw yan sa variegated African talisay para nagpapalit siya ng kulay. Ano yan? Isda. So, yan. Pero yung iba namang part, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na parang may pagka-green yung loob, then white yung pinaka-outer niya. So, ang ganda kasi niya, oh. Lakas maka-aesthetic. Pero yung presyo hindi nakaka-aesthetic. Ayan. Siguro ipapaayos na lang namin to. Pero sa akin, ang ganda na niya, oh. Maganda na yung niya. Yung pagkakayabong niya. 'Di ba? And ito yung ibang mga plants na hindi pa nai-install sa may loob ng bahay. Doon ako na-excite guys dito. Kasi parang pine tree to na ilalagay sa may harap ng glass eh. Ayan. So dito namin kasi siya i-assign talaga ilagay yung mismong variegated African talisay. Para at least maganda siya sa focal point ng bahay sa mismong harap. So ayan. So dito yan sa area na yan, sa may corner na ito. So dito namin siya planong ilagay sana para at least kitang-kita siya from the outside. And then kung hindi man, dito lang siya sa loob, 'di ba? Pero I think kakaya, makikita yan sa may labas. Kasi tingnan niyo guys, ang tangkat na naman sa kapitbahay namin. No? Yan oh. Grabe, ang laki. No? Siguro ang mahal na nito. Oh, ang yabong. Oh, tsaka ang niya guys, yung pagkakabuka niya. Ang ayos, ang ganda ng pagkakabuka. Mga ganyan guys na nakita namin dun sa may silang, ang presyo niya is nasa around 100 to 150,000. So, napakamahal ng ganyang halaman. Siguro ang basis nila dyan is yung gaano katagal na sa kanila yung halaman na yun. So, dito guys, nag-i-start na rin silang mag-pull out ng mga gamit kasi nga nililinis na yung loob ng bahay. So, dito ay ito yung tiles na sinasabi ko sa inyo guys na nasayang. Yan. Nasayang siya dahil hindi siya naikabit sa may pool area namin. Kasi nga madulas siya nung chinek namin buhusan ng tubig. So, yan. Pull out siya. Pero don't worry guys kasi hindi naman sa amin chinarge tong na to. Pagpo-pull out na to or pag-change. Kasi nga, ang original plan talaga ay WPC decking ang kailangan or dapat doon sa ating pool. Kaya guys, sa mga nagtatanong na yung mga pa-change ba ng item ay binabayaran namin, actually hindi. Kasi yung mga original naman na nasa plano ay binibigyan din kami ng other option. So, kung ano yung nandun sa plan, yun na lang sinusunod namin. Kasi nga, mas okay siya magiging design ng bahay. So, ayan. Sarap dito tumambay guys, oh. Ito yung ibang mga halaman na na i-install sa may gilid ng bahay. And ang lakas niyang maka Boracay vibes or aesthetic ng ganito.
Palmera ata to eh. Oh, I think Palmera to guys. Eh. Family siya ng ng Palmera. Dito sa ating harap ng mga adobe blocks, ongoing na yung pagpipaint ng ano yan kuya? Emulsion ba yan or top coat. Ayan. So itong pang top coat ni kuya. So ano yan kuya? Ito yung pang top coat niya oh. So ito ang ginagamit sa pang top coat para mabuhay ang Acrytex Clear. So yan yung pinang-coat dito sa may bato para mabuhay kuya. Yun makikita niyo yung difference eh. Ito na yung nakotan, ito yung hindi. So mas nabuhay. Ilang coat ang gagawin mo diyan kuya? 2 coat. Ganda. Yun mas lumabas yung pagka-natural no. Tatluin mo na. Para mas gumanda no. Para makdo na yan mamaya. Dali na kubera na nila ang ating harap. Pwede na nating lagyang JK Sanggipsal Korean Grill House. So, ayan, di ba? Ang ganda. Nakubera na nila. Ito guys is color black. And then yung mga panel na to is choco brown. Para at least match siya dito sa ating fascia board. Dito naman tayo sa ating pool area kasi may nag-comment din na parang off daw yung design ng WPC decking sa may ating natural stone. Ito yung sinasabi nila. So, disclaimer, hayaan nyo na to kasi nagluto sila ng kanilang ulam. So, yan ang kanilang ulam for today. So, ito daw guys, medyo off daw yung WPC dito. So, siguro nakita niya medyo madilim lang. Pero, okay naman siya kasi ito guys ay lalagyan pa ng Acrytex na flat or Acrytex na yung kaninang in-apply doon sa may labas. So, para at least mabuhay pa. So, kumbaga, ang mangyayari, itong medyo light ng stone ay magiging dark din siya, kagaya ng itong ating WPC. Pero yan na yun talaga, yan yung magiging kulay ng ating natural stone. Kumbaga, mas darken lang siya dahil nga sa ikakabit na or ipapahid dyan na Acrytex. So, bagay naman siya guys, kasi dito ay plan din namin maglagay ng mga halaman. Kasi nga, itong pump room ay kailangan makuberan. So, halaman lang. And dito ay nag-i-start na rin silang magbungkal. So, ayan, binubungkal na rin nila para magtayo ng malalaking halaman. So, siguro yung mga halaman na yun matataas na yun ang ikakabit dito. Ayan. Kasi for privacy din. And gusto rin namin kasi yung medyo matataas yung halaman na ilalagay dito. And at the same time, dito sa may shower area. So, ayan. Ito covered to makukuberan din yun. Hindi man tayo pinayagan dun sa mga WPC na bamboo. Pero tayo na lang talaga mag-a-adjust din, no? So, mas okay na sumunod tayo sa ating developer para at least walang magiging problema. And ang ating construction band ay syempre kumakaway-kaway, di ba? Dahil ang laki din nun. So, pwede pang pambili siya ng mga gamit dito sa loob ng bahay. Ang ganda lang guys ng ng WPC decking. Parang resort ng type po. Sa mga nagtatanong po, ang kulay nito ay espresso. Yan, espresso na WPC decking. And itong ating pool area, ganyan ang estado. Para na siyang putik. Diba? Pero lilinisan naman nila to guys. Malilinis naman to. Huwag kayong mag-alala. Papadaanan pa to ng kuskus kaso nga lang ang dumi-dumi. Hindi siya nakakaganda. Guys, dumating na rin pala yung ating mga handle para sa ating mga pintuan. So, ito ang ikakabit nila. Happy Lay. Happy Yippee Yehe. Hello? Mura. So, ito ang mga ikakabit nila dito guys. Parang yan, handle lang siya. Kasi pinili namin yung ganito dahil parang nakakasawa yung parang knob na lang. So, ganito naman ang pipiliin natin para kakaiba naman siya. And yung para sa ating tubig. Yan. Mga ganito. Yan. Ang mga ilalagay dyan. Ating para sa kitchen. Mga tubo. So, dito rin guys ay ongoing na ang installation ng ating main door. Kasi kakabit na din siya. May ganito siya Yan. Itong bigat-bigat din ito. Yan ang inilagay.
Tara at pumunta ng service gate naman or service area. Dito naman tayo sa mga mahilig sa Starbucks at pagmamakdo. Ito guys, ay ang dami nag-comment na bakit Physem board lang ang gamit. So actually ito ang treatment na gagawin nila ay lalagyan daw ng waterproofing sa may taas. So yun ang gagawin nila para at least hindi agad masira yung Physem board. Kasi I believe itong Physem board ay hindi rin naman siya ganun ka resistant sa water talaga. Nakadepende sa treatment na gagawin. Tama? Hey, shout out! Shout out na naman. Bibili ng Starbucks! Shout out daw sa Starbucks. Sige. Dito may cabinet. And ang washer or dryer. Dito sa ating harap ay yan. Okay na, napinturahan na nila and right now ongoing yung paglalagay nila ng mga dyaryo dito sa ating gate. Ayan, kasi ipa-finalize na nila yung mismong wall dito sa may harap. So, yan na lang ang hinihintay para at least makapag-start na ng landscaping dito sa may harap ng bahay. Kasi so far, okay na yung mga gate. Pinturahan na siya ng black and ongoing na yung pagko-cover nila ng dyaryo para hindi siya matalsikan ng final paint dito sa may labas. Actually guys, may dadagdag daw sila na pintor next week. Magdadagdag ng pintor ba kuya? Magdadagdag daw. So finally, magdadagdag na ng pintor kasi nga alam mo pa ditong painting works na kailangan gawin, especially sa mga fence kasi nga hindi makapag-execute yung aming landscaping hanggat hindi pa siya na-final. Naputian siya ng primer pero hindi pa kasi yun yung pinaka-final paint niya kaya hindi makapag-start magbungkal sa ibang area. So yun na lang ang hinihintay. Kumbaga naghihintayan talaga ang mga nagaganap dito. And ang main issue talaga sa GenCon. Kaya hindi makapag-execute yung ibang mga napepending works like sa mga glass. So ganon. Ganon yung mga nagiging dilemma dito guys. And tagal na namin sinasabi na magdagdag ng tao pero kung kailan talaga pinupukpok doon pa lang sila kumikilos. Hindi ko alam kung anong strategy nila sa buhay nila. Kasi nakakasawa na paulit-ulit kami nagre-remind talaga sa totoo lang at maganda. Kasi may punch listing pa naman. So, yun. And ang dami rin sa amin nag-chat, nagbe-message kay Mo na simula nag-upload kami kahapon regarding sa mag-i-inspect nga. So, maraming salamat po dahil ang dami niyo po nag-message, nag-reach out and nag-concern sa ipapa-inspect nga itong bahay before turnover. Ayun, maraming salamat. Appreciate po namin yan. And yes, we are fully decided na ipa-check na din talaga to para sa ng peace of mind namin. Syempre, ito ay dream house namin and titirhan namin talaga siya ng matagal. So, hindi po pwedeng basta-basta lang dapat, 'di ba? So far, yan lang ang mabibigay kong latest update dito sa aming dream house. So, today is July 31. Time check, it's already 10:09 ng umaga. So, early morning yan pa lang yung mga nagawa. Tignan natin mamayang hapon kung ano pang ibang mga progress na nangyayari. Kasi everyday nandito na din talaga tayo para ma-check yung mga gawa nila. Pero, ganun talaga. Minsan mas marami yung lakad kaysa gawa. Ay nako.